Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito ulit tayo magbibigay ng komento at reaction. Kaya samahan nyo. O guys, let's go! Excuse. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa social media. Sa balitang ito ay pag-uusapan natin kung gaano kakampante si President Bongbong Marcos sa kanyang asawa na si Liza Araneta Marcos pagdating sa paglalagay ng mga tao sa mahahalagang posisyon. Tatalakayin din natin kung gaano kalakas ang impluwensya ni former President Gloria Macapagal-Arroyo sa kasalukuyang administrasyon. Noong nakaraang eleksyon ay sinabi ni President Bongbong Marcos na magaling si Liza mag-organize, magaling siyang maglagay ng tao sa iba't ibang pwesto, sa iba't ibang organisasyon. Yung sa pagbuo ng opisinang ito, siya gumawa, abogado maayos ang kanyang proseso ng paghahanap ng tao, paglagay ng kung saan sila bagay. Pag nagkaproblema, sanay siya sa ganyan. End quote. Ang pahayag na ito ng Pangulo ay tila tumatak sa marami sa ating mga kababayan na nagdulot ng pagkabahala dahil baka di umano matulad si President Bongbong Marcos sa nangyari sa kanyang ama. Ayon pa sa isang post sa social media ng NatSec News, Imelda Fic, alam na kung sino ang nasa manibela sa mga presidential appointments. Parang ganito rin ang sitwasyon ng panahon ng diktadorya kung saan ang First Lady kadalasan ang may hawak sa manibela kung sino-sino ang ina-appoint sa mga key and juicy positions sa gobyerno. End quote. Gayunpaman, sa mga salitang binitawan ni President Bongbong Marcos Jr., kumpiyansa ang Pangulo sa posibleng italaga ng kanyang asawa at sila rin ang may alam kung ito ay makakabuti o makakasama sa administrasyon. Isa pa ang malakas ang impluwensya kay President Bongbong Marcos ay si former President Gloria Macapagal-Arroyo. Matatandaan na noong nakaraang eleksyon ay inendorso ni former President Gloria Macapagal-Arroyo ang Marcos Duterte tandem at nang magwagi sa pagkapangulo, si President Bongbong Marcos Jr. agad itong humingi ng gabay kay former President Gloria Macapagal-Arroyo. Kaya naman ekspekulasyon di umano ng ilang Marcos loyalist page ay, alam niyo ba kung kaninong partido ang nagpapatakbo ng gobyerno ni Marcos? Walang iba kundi ang kay GMA na lakas CMD. Karamihan ng inappoint ni Marcos sa administrasyon niya ay dilawang lakas CMD. Ang partido ni Pangulong Bongbong Marcos na Partidong Federal ng Pilipinas, PFP, ay si Vic Rodriguez lang ang mag-isa. Hindi ba dapat yung partido ng nanalong presidente ang mas maraming mai-appoint galing sa partido niya? Di ba kayo nagtaka kung bakit gano'n na lang siniraan ni TP at Tuning si Atty. Vic para mapatalsik at masakal ng tuluyan si Marcos at mas maraming dilawan pang makapasok sa admin niya? Ano-ano ba ang nangyari sa admin ni Arroyo matapos niyang manungkulan ng 9 years? Malang kay Gloria galing ang salitang unity at sama-sama tayong babangon muli. Pero kung titignan silang mga dilaw ang bumabangon. Ha ha ha, makakaasa ba ang 31.5 million na magkakaroon nga talaga ng pagbabago? Iyang interes na majority ay malinis na ang gobyerno at mawala ang mga dilawan. Pero bakit nakapasok at pinapasok? Dahil magaling daw si Liza Araneta maglagay ng tao sa kahit saang ahensya. End quote. Samantala, hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, Apo PBBM, ikaw ang ibinoto namin, hindi si First Lady at lalong hindi si Gloria Arroyo. Ikaw ang dapat masunod at hindi sila. Wake up, Mr. President. Tama po, PBBM. Huwag ipagkatiwala sa iba ang tungkulin ninyo. Kahit pa po sa asawa ninyo, kayo ang binoto namin, di ang asawa mo. Magtiwala po kayo sa kapatid mong si Amy kasi kapareho mo yan ang gustong ipakita sa mga tao na talagang ang pamilya ninyo ay mabubuti at mapagkakatiwalaan ng mga taong naninirahan, mga Pilipino sa bansa natin. Alam namin na gusto na ninyong ipakita at linisin ang apelyedong Marcos sa mga Pilipinong matitino at mabubuti rin. Kaya mas magtiwala po kayo sa kapatid ninyong si Senator Amy kaysa kanino pang nandyan.
Ang galing-galing nung cabinet member na tatlo na yan. Bakit nag-resign silang tatlo? Ang laki ng hirap no Vic nung eleksyon. Kasama naming 31 milyon na bumoto at nakibaka para sa pagkapanalo ni PBBM. Sana nakabalik yung tatlo sa Malacanang. End quote. Tila di maigsa ng pangamba sa mga posibleng tumuklaw kay President Bongbong Marcos Jr. Kaya nagkakaroon ng mga espekulasyong ito ay lalo na sa dahil na sunod-sunod na pagbitiw ng tatlong cabinet member ng Pangulo. At marami ang naniniwala na misteryo pa rin ang pag-alis nila. Ito ho kasi nangyari, especially dito kay dating Executive Secretary Vic Rodriguez. Pinagtulong-tulungan lang eh. Mabuti lang yung tao, hindi lumaban at nanahimik na lang. Pero sinasabi ko na masamang president. Paano kung iti gagawin din doon sa ibang cabinet secretary? Ganun na ba ang mangyayari? Pag isang secretary ay binugbog, sinira, pinersonal sa social media at sa media, mapipilitang mag-resign, tapos ganun lang? Di ba? Nakakalungkot. Di ba? Kung sino ang mga bumabanat, alam naman ninyo. Kung sino ang nagpapabanat sa kanila o sino ang nasa likod nila, yun ang hindi natin alam. Pero nangyari. At pwedeng mangyari ulit sa mga susunod na araw. Gusto ba natin laging ganon? Napakaiksi pa, batang-bata pa ang Marcos administration na ating pinaghirapan lahat. Kasama ako sa 31.5 million. Ang gusto ko ay tayong lahat ay magmalasakit para sa tagumpay ng ating administration. Kaya ko po ito binabanggit dahil alam po ninyo, hindi talaga maganda eh. Kasi ang ating sinisigaw, kahit ako lagi ito sinasabi, from day one hanggang eleksyon, until now at sa susunod na mga araw at panahon. Unity, pagkakaisa, magtulungan, babangon muli, taas noo bilang Pilipino. At saka yung rule of law, due process. Di ba na sinasabi ng ating Pangulo? Itong nangyari po, dito sa mga nag-resign, or nagkasakit kaya nag-resign, nasaan ang due process doon? Nasaan ang pagkakaisa doon? Totally, walang pagkakaisa kasi giniba sila, siniraan in public sa magitan ng social media at media. Di ba yan ang sinasabi kahapon o isang araw sa statement ni dating Executive Secretary Vic Rodriguez na siya ay siniraan, naging bias para sa kanya, laban sa kanya, ang mga bumabati ko sa kanya. Tapos wala lang. Hindi tayo nakakasiguro na lahat ng cabinet secretary or lahat ng nasa gobyerno ay katulad ni Atty. Vic Rodriguez na pwedeng palampasin ito at ibaliwala na lang. Then, magre-resign at babalik na lang sa pamilya. Kaya alam naman natin napakalaki ng kanyang hirap. Mula 2016 until now, bago siya umalis ng Malacanang. Paano kung mayroong ibang cabinet secretary, dudurugin din nila, tapos kumalag ito? Di away na ito. Yan ang masamang president. Kaya sana hanggat mas maaga, maagapan po ito para hindi na maulit. Ngayon, parang kung meron kayong gustong tanggalin sa gobyerno, pababanatan lang kayo. Pababanatan doon sa kailang mga kagrupo. Pabanatan ng below the belt, aakusahan ng ganun-ganon. Tapos wala naman hong pagpapatibay kasi hindi naman dinala sa husgado. Ang akusasyon madaling gawin, ang paninira madaling gawin. Pero paano naman ang reputasyon, ang pangalan, ang angkan ng taong sinisira? Hindi ho ba? Ito, kalimutan na natin yung mga tatlong umalis sa gabinete. O yung dalawang cabinet secretary at isang chairman. Ang iniisip ko at sinasabi ko rito, paano naman yung iba kung ganun din ang gawin sa kanila? Ganun ba ang pagtanggal sa gobyerno? Ganun ba ang pag-alis sa pamahalaan? Sirain para mapilitang umalis? Teka muna. Malayo sa demokrasya yan. Malayo sa pagkakaisa yan. So, huwag po kayong magalit sa akin. Sinasabi ko lang dahil ako'y Pilipino, ako'y supporters ng mga Marcos sa nakarang eleksyon. Until now, susuportahan ko yan. Itong aking sinasabi, gusto ko ay matibay ang pundasyon ng pagkakaisa. Matibay ang pundasyon ng pagpapairal ng batas, yung rule of law, due process sa lahat. Huwag daanin sa persahan, huwag daanin sa personalan, huwag daanin sa paninira o siraan. Tama po ba mali? Kasi, halimbawa sa inyong mangyari yan, kayong mga nasa gobyerno ngayon, siraan kayo, mapipilitan kayong umalis dahil meron ng presidente, may nangyari na kung kayo mga kamag-anak ng mga incumbent official, ano mararamdaman ninyo kung dinudurog kayo araw-araw, gabit-araw, sa media at social media, puro akusasyon. Pero wala namang pagpapatunay kasi hindi dinala sa korte. Ang pagpapatunay kasi sa husgado hindi sa media, hindi sa social media. Di ba? So dapat, ang ating mga kinaukulan sa pamahalaan, panindigan ang unity, pagkakaisa. Rule of law, due process sa isa't isa. Yun ang maganda Ang taong bayan, sumasama na, dahan-dahan o bigla sa pagkakaisa. Nagkaisa na nga ng 20 nitong Mayo na nakarang eleksyon, kaya nga nakakuha ng 31.5 million vote. Nagkaisa na. Ngayon, dadami pa yan nagkakaisa dahil nakikita naman maganda ang ginagawa ng Pangulo sa mga project. Pero dito ho sa kasalukuyang mga posisyon, wala ho nakakasiguro talaga sa kanila ngayon. May ginagawa sila mali or tama, pag dinurog sila, pinagtulungan sila, mapipilitang mag-resign, ganun lang. Ang hindi ko rin maintindihan, pasintabi ng ating Senado at Kongreso, tahimik din Dapat sila mag-imbestiga dyan. Pangalagaan nila ang ating
mga cabinet secretary ng Pangulo at ang Executive Department na hindi pwedeng sirain lang kung sino para mapilitang mag-resign. Dapat ipakita ng liderato ng Senado at Kongreso, may malasakit din sila sa Executive Department. Hindi ko sinasabing makialam. Kung mayroong akusasyon, pwede namang mag-imbestiga in aid of legislation. Kasi lahat ng akusasyon dapat may investigasyon at may pagpapatunay. Hindi lang naman korte ang dapat puntahan eh. Una-una, ang Kongreso at Senado madalas mag-imbestiga. Siguro itong mga allegation ito na ginawa laban kay kung kani-kanino dyan. Dapat inimbestigahan at para sa susunod, huwag nang tularan at huwag nang mangyari muli. Tama ba o mali? Well, kayo po ang malaya sa ating mga kabayan kung ano ang inyong masasabi dito sa usapan. At yun na nga mga At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Tunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.